mga maling akala o misconception nila sa mga VA bookkeeper. Pag-usapan natin yan. Hi, kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako nga pala si Kyle at may 4 na taon akong experience sa pagiging VA bookkeeper. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga maling akala at yung panghuli talaga ang pinaka-pet peeve ko at nanggigigil ako sa lahat ng mga maling akala at misconception nila patungkol sa mga profesyon natin as a VA bookkeeper. Start na agad tayo. Isa sa mga misconception o maling akala nila sa mga VA bookkeeper ay ang magaling sa math. Yes po. Kapag may mga kaibigan, may mga namit ako mga bagong kakilala, koneksyon o network, tinatanong ako, anong ginagawa mo ngayon sa buhay mo? Anong ginagawa mo Kyle sa buhay mo? Anong pinagkakabalhan mo at anong pinagkakitaan mo? Sinasabi ko, VA bookkeeper ako ngayon. So sa accounting and finance yung field of work ko, more on numbers. So sinasabi nila, ang galing mo siguro sa math. Hindi. Same lang din yan sa mga nagtitake ng accountancy nung college sila. Ang misconception yan, so nag-accountancy ka, so magaling ka sa math. Misconception yan because as a VA bookkeeper, hindi naman talaga tayo nagfo-focus on calculating numbers. We are focusing on the fundamentals of accounting, correct categorization, analyzation, and proper segregation of data. Yun naman yung pinaka-essence ng bookkeeping yung accounting. Hindi naman tayo nag-algebra masyado, hindi naman tayo nagka-calculus, hindi naman tayo engineering. Yung engineering siguro, magaling sa mga math yun. Pero kami, basic lang. 1 plus 1, kinakalculate pa namin para ma-sure namin na tama yung mga numero na aming ini-input sa aming pagiging bookkeeper. So yun sa misconception, hindi kami magaling sa math. Alam lang namin yung fundamentals at hindi naman talaga yun yung pinaka-essence ng bookkeeping and accounting. Kaya maling akala yan. Okay, next. So sa mga maling akala at misconception nila sa ating mga VA bookkeeper ay ang marunong mag-business registration. Anak ng tinapa. Bookkeeper kami. Alam nyo ba, by definition, ang bookkeeper, it is the one that records the day-to-day transaction, income, expenses, and all that revolves in accounting cycle. Hindi po yan nabanggit kung mag-business registration kami. Hindi lahat ng bookkeeper alam kung paano mag-process ng DTI, SEC, BIR, Mayor's Permit. Hindi bookkeeper tawag doon. Kasi by bookkeeper, by definition, hindi po yun yung ginagawa ng bookkeeper. Ginagawa ng bookkeeper yung nabanggit ko kanina. Now, anong tawag doon sa mga napaprocess ng business permit? Yun po yung tinatawag na liaison officer. Yun po yung tinatawag na mga third-party liaison services. No? By paper, ang ginagawa lang nila talaga, pinapangalan nila sa kanilang mga business registration ay accounting and bookkeeping services talaga yung ginagawa nila. Where in fact, yung bookkeeping and accounting by definition, hindi yan scope sa paglalagay o sa pagpaprocess ng mga business registration. So, hindi porket VA bookkeeper kami, hindi porket bookkeeper kami, ay alam na namin gawin yan. Pero may mga bookkeeper talaga na alam gawin. At may mga time silang aralin yan. At meron silang time maglinya sa mismong munisipyo, maglinya sa mismong mga papers para makapag-register kayo as business at may process nilang inyong books para ma-submit sa BIR. And speaking of BIR, isa pa sa mga misconception at saka maling akala sa ating mga VA bookkeeper ay ang we know how to file taxes. Yes, hindi lahat ng bookkeeper ay marunong mag-file ng sariling tax. Alam niyo, sa sobrang komplikado ng tax system sa ating bansa, iba't ibang YouTube channel ang tinitingnan mo, iba't ibang output ang makukuha mo. Kahit ako personal, 4 years na po akong VA bookkeeper. Accounting cycle, gamay na gamay ko na yan lahat. Alam ko kung paano ayusin yung foreign, US clients ng mga libro, clients ng mga accounting, using the QuickBooks Online Accounting Software. But, hindi po ako marunong mag-file ng sarili kong tax dito sa Pilipinas at hindi ko na rin inaral at nagbayad na lang ako ng third-party accountant para ayusin niyang mga bagay na yan. So, kahit VA bookkeeper ako ngayon, itrinay ko mang inaral yung bagay na yan, pero hindi talaga para sa akin. Ubos ang oras ko. Kaya ganun kakomplikado yung tax system natin sa Pilipinas. Where in fact, ako'y bookkeeper na. Alam ko yung fundamentals of accounting. Pero, hindi ko kayang mag-DIY. Hindi ko rin alam bakit ganun naka-design o di ko rin alam kung bakit nangyayari yan. Pero ako, nagbabayad na lang ako. So, hindi po lahat ng bookkeeper, mga kaibigan, ay marunong mag-file ng tax. Okay? Okay, next. Isa sa mga misconception or maling akala sa mga VA bookkeeper ay ang marunong mag-compute or mag-file ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth, at payroll. Hindi po lahat. Alright? So, sobrang lawak kasi ng pagiging bookkeeper. Ako po VA bookkeeper at hindi po ako specialized bookkeeper
bookkeeper dito sa Pilipinas. Ni TESDA in C3, wala ako ng ganyan. Kasi ginugol ko ang aking oras na aralin yung bookkeeping ng US, hindi ng Pilipinas. Ang nangyayari, hindi ko alam kung paano computing yung mga bagay-bagay na yan. So it's a misconception na hindi lahat ng bookkeeper or VA bookkeeper alam paano i-process yan. Though merong mga personality o merong mga ibang taong inaral yan at naaral yan, na alam nila paano tamang computation dyan at paano mag-file ng tama sa ganyan. Eh ako hindi. At marami din akong kilala na VA bookkeeper na hindi din talaga alam yung mga bagay na yan. So it's a misconception as well. Alright? Isa yan sa talagang hindi na, the irony na kahit VA bookkeeper kami, ang dami pala namin hindi kayang gawin when it comes na related sa VA bookkeeping. Pero by definition naman talaga, hindi naman talaga namin ginagawa yan sa VA bookkeeper. Pero kudos to you, no? Salute sa'yo kung alam mo yung mga bagay ng mga nabanggit ko. At ito na yung mga pinaka pet peeve ko na misconception as a VA bookkeeper ay mapapalitan daw kami ng AI. Ha! Jokes on you. Joke lang. By definition kasi, ang bookkeeping, tinatawag natin, no? Based on my definition kanina, ang bookkeeping is a process of recording, analyzation, and proper segregation of data for you to compile all those, to make a report and submit it to accountant or to business owners for them to decision precisely. To have their numbers right. To have their, basta, ma-ready yung numbers nila at may compile na tama at mabasa ng tama. Yun yung pinaka-goal talaga ng bookkeeping. Yun yung pinaka-objective namin. Now, may maraming task na mga na-automate ng mga AI ngayon. Especially, yung magka-capture ka na lang ng resibo, automatic na data entry, lahat ng mga bills or receipts isend mo sa email, i-automatic nila yung OCR. Ang dami ng automation actually ngayon at personally kong alam yung mga automation na yan. Pero bakit andito pa po ako ngayon? Bakit hindi pa ako napapalitan? Why? It's because all of the profession in the world, especially the AI, kahit agentic yan, kahit chat yan, o kahit anong klaseng AI yan, it needs a trigger. It needs a person for it to operate. And in order for the AI to do its job, is kailangan mag-prompt ng taong alam niya kung anong ipaprompt niya at kung anong iutos niya sa AI. I personally use AI. I personally use it for efficient workflow and mapabilis yung trabaho ko and to make my day more productive as a VA bookkeeper and to make my profession accurate at the same time fast. Yun yung pinaka ginagamit ko sa AI ngayon. Pero bakit hindi ako napapalitan? It's because hindi lahat ng mga business owners o hindi lahat ng mga enterprises, porket may AI yan sila, hindi naman nila kayang gamitin yan o hindi naman nila kayang makipag-usap sa mga AI in accounting or bookkeeping terms. Hindi din naman sila marunong mag-analyze kung paano tayo mag-analyze sa mga transaction. Hindi din naman nila alam yung debit and credit. Hindi naman nila alam yung chart of accounts. All things that we prompt to the AI should come from a bookkeeper or accountant. Yes, maraming mapapalitan ng mga bookkeeper kung ang mga bookkeeper na yun ay data entry lang ginagawa. Ang data entry ngayon, basic na lang sa AI yan. Ang reconciliation ngayon, basic na lang sa AI yan. Now, kung paano ka mag-isip as a bookkeeper at kung paano yung value maibigay mo sa mga enterprises using your bookkeeping knowledge, taking advantage the AI technology right now, hindi ka mapapalitan ng AI. At it is a misconception. Alright? Hindi din lahat ng mga negosyante, mga entrepreneur, or mga enterprises can understand or can communicate to AI in bookkeeping and accounting terms. And it takes knowledge and it takes time for it to be absorbed personally and to instruct AI effectively in order to do its job. At yun yung mga misconception na aking natatanggap personally as a VA bookkeeper. Ano ba ang mga commonality sa mga misconception na nabanggit ko sa inyo? Those misconceptions are hindering us to pursue VA bookkeeping. Bakit? Kasi iniisip natin, pag bookkeeper ka, dapat alam mo yung business registration, alam mo yung tax, alam mo yung AI, alam mo yung lahat. Where in fact, hindi. It is advantage, but bookkeeper as definition, you just have to know the accounting softwares, have to know the fundamentals of accounting, perform the accounting cycle, give value to the clients, and do your best to help the companies that you work with. Yun lang naman ang pinaka-bookkeeper para makapagsimula ka. Hats off to you kung kaya mong gawin yung mga bagay na yun at bookkeeper ka ngayon. It is called upskill. Pero bookkeeper by definition and fundamentals, hindi po yung mga misconception na yun ang nabanggit ko na trabaho talaga ng bookkeeper. You can start being a VA bookkeeper or bookkeeper itself kapag alam mo na yung ano ba talaga yung essence or definition ng isang VA bookkeeper. So start as soon as possible. Mag-improve ka lang as you go as a VA bookkeeper. Huwag kang mag-stagnant. Always upskill. Always surround yourself with the people na mas magaling pa sa'yo in order for you to push yourself more na maging better pa as a VA bookkeeper.
bookkeeper. Yun ang mga misconception na aking naibanggit, mga nakakatawa, mga nakakalungkot, pero masaya pong natanggap ko yung mga misconception na yun at naibahagi ko sa inyo. Those are misconceptions talaga, pero we're not limited bookkeepers. We can grow or we can learn as much things as we want in order for us to provide more value sa ating mga future client. Alright? Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, and subscribe. And meron po tayong Discord community na pwede kayo mag-join at doon tayo magkikwentuhan na nandyan lang sa description or nasa comment. Hanapin nyo lang dyan. Maraming salamat sa pagtiwala nyo sa akin. Hanggang sa muli at huwag kalimutan na ang faith without action is fiction.